Thank you so much for this wonderful Sunday that you've given us, O Lord. Thank you for the whole week of blessing and guidance, O Lord. Thank you for everything that you have provided in us, O Lord. We are here right now, Lord, as one family to proclaim your goodness and to praise you, because there is no other name deserve the highest praise than your name, and that name is Jesus. Panginoon, sa oras na ito, allow us to lift our voices to you, God. Dahil ikaw, Panginoon, ay karapat-dapat. Ikaw ang pinakadakila. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon, samahan niyo po ang aming pagpupuring ito, Panginoon. Ang aming pagsambang ito, Panginoon. At habang kami, Panginoon, ay sumasakay sa pagsambang ito, gamutin mo ang puso namin, Panginoon. Ang pagkatao namin, O Diyos, patuloy mong baguhin at patuloy na gamutin ang aming pisikal na katawan kung meron man kaming mga karamdaman. Lord, lagi namin ilagay sa isip namin na kayo ang problem solver namin, Panginoon. At anumang dumating sa aming problema, Panginoon, dapat tratuin namin ito by faith na kayo po ay matagumpay na sapagkat ikaw ay nasa buhay namin. Lord, we're praying for everyone who will come today. Lord, guide them. Kahit kung medyo maulan at masama ang panahon itong araw na ito, Lord, still, Panginoon, nararapat kami magsama-sama para i-declare ang kabutihan mo. Kaya naman, O Diyos, kami magpupuri, sasamba, aawit, sasayaw, tatalon, iindang, Panginoon, dahil ito ay para sa iyo at karapat-dapat ka ng mga bagay na ito. Panginoon, sa iyo ang aming papuri. In the name of Jesus, lahat ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito ay magsabi ng Amen! Amen! Church, are you ready to praise our God? Amen. Let's praise Him by using all the blessings that we have from Him. When I say blessing, it is all about the things that we have today. It is our new life, our voices, our strength, skills, and many things that we know what it is. Kasi iba-iba naman yung blessings na meron tayo na galing sa Panginoon. So those blessings is a proof that God's love to us is beautiful and wonderful. Amen po ba? Amen. Kaya, so now let's praise the Lord by making use all of it to glorify Him and to lift His name high. So now let's start praising our God. Let's use our voices. Let's use our strength. Let's use our skills to glory our God. Amen po ba? Amen. Let's clap our hands to our God. Surrounded me, in a song of praise.
Kasi God is our solver. Amen po ba? difficulty in life from past few days po ba? Amen po ba? Yes. Let me read a passage from John 16:23. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi sa passage po, while we are still living in this world, we will always encounter difficulty. But those difficulty, God can easily solve it.
man kaliit or gaano man kalaki yung problem mo, as long as you believe in God, as long as you never leave Him, He will always help you to go to the right path para ma-solve yung mga problem na yan. Kaya whenever you have burdens, whenever you have problems, always lay it to God. Always trust God's process sa problem na yan. Because that process will mold our faith. It will mold us to be a good servant to our God. Kaya never stop serving Him. Never stop praising Him. Kasi all what we are doing right now, it's for the glory of God. All of it, it's for our God. Let's continue praising our God. Let's continue singing to our Father God. I'm so secure. You're
for this new life that you've given to us, God. Thank you for a new chance to glorify you, to lift your name up high. Thank you for the blessings, lahat-lahat, sa mga happiness, sa mga sadness na lanasan ko na, God. Thank you po, God. God, nandito po muli kami, God. Always asking for forgiveness sa lahat ng mga kasalanan po namin nagawa. Paulit-ulit, we ask for your help, O God. Change our heart, change our mind, God. We want to be a good servant for you, Father God. Guide our life, God, para magamit po kami para sa inyo po, Father God. God, maraming po salamat dahil hindi niyo po kami pinapabayaan. You always provide what we need. You're always there sa lahat ng ginagawa po namin, God. Maraming po salamat dahil hindi niyo po kami iniiwan. Kahit na gano'ng katigas yung ulo namin sa inyo, Father God. Thank you po, God, dahil lagi po kayo na dyan lumalapit sa amin. Hinahat kami, nire-remind kami, God, na nandyan ka lang para sa amin. Na hindi niyo po kami papabayaan. Father God, we love you so much po, Father God. God, kayo na po bahala po sa lahat na po mangyayari sa pagsambang ito, God. We leave everything to you, O God. We love you po, Father God. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Sa umaga po ito mga kapatid, tayo po naman ngayon dadago po sa ating paghahanda bilang pagtanggap po sa ating banal na hapunan. Hindi po natin pakinggan ang paalala po ng Biblia na matutumayan po sa aklat po ng Roma chapter 5 verse 6 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, sapagkat nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay-inuman ng kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maring may mangas na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos sa pamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Dati po tayo ay kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Subalit nang tayo po ay manalig, at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, tayo po ay inari ng Panginoon na kanyang mga kaibigan. Di po ba nakakagalak po sa puso? Na tayo hindi nakaaway ng Panginoon ngayon. Inari na tayo na kanyang kaibigan ayon po dito sa ating binasa. Kaya tuwing tayo po ay dadako sa ganitong uri ng gawain na ating po inaalala, ang ating naging katubusan sa ating mga kasalanan, ay bigyan po natin ito po ng kahalagahan. Mga kapatid? Hindi po natin ito dapat iniisip na isang alang karaniwang gawain ng sa ganitong uri ng pagtitipon. Ito po ay ating namnamin. Ika nga po yung essence ng ating pong gagawing pagtanggap sa tinapay at sa katas ng ubas na siya po sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito po ang sinasag-isag yung ating po naging kapatawaran, katubusan sa ating mga kasalanan, at yung ginawa ng Panginoong paglilinis sa ating mga puso, at yung pagkagawad niya sa atin ng natatanging regalo. Yung po yung buhay na walang hanggan, na tanging Panginoon Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. So sa umaga po ito, uli po tayo ay manalangin at hingi po natin ang pagtulong sa ating Diyos ang ating gagawin pagtanggap sa banal na hapunan. Tayo po'y muli manalangin. Maraming Diyos, lumang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming pong salamat minsan pa. Sa umaga ito, Panginoon, muli kami po yung binigyan ng buhay at ng kalakasan, Panginoon, na amin po, Panginoong
tinanggap bilang pagpapala mo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil sa buhay na yan, kami ngayon naririto sama-sama magkakapatid. Ang iyong iglesia, Panginoon, naririto at kami po ay sama-samang alalahanin ang ginawa mo pong pagtubos sa aming mga pagkakasala. Ang ginawa mo pong pagbibigay sa amin ng natatangang regalo, ang kaligtasang espiritual, Panginoon. Salamat po, Ama, na sa kabila, Panginoon, ng aming pagiging makasalanan, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging marumi, Panginoon, kami pa rin tinanggap at inibig, Panginoon. Sinugo mo sa amin, Ama, ang iyong anak upang kami tubusin sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Ang sabi po dito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing si pagkanulong ay dumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-persuto at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Ang katas po ng ubas, mga kapatid, natin pong tinanggap ay siya naman kumakatawan sa dugo ng Panginoon na siya pong tumigis na bubog upang tayo po linisin sa ating mga kornel. Minsan pa, nawa po ang lahat ay napagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Sino po sa inyo pagkagising po sa umaga, humarap sa salamin? Ano po sinasabi ninyo pagka kayo humarap sa salamin? Ang pogi ko, di ba? Ang ganda ko, di ba? Malimit po, pagka po tayo humarap sa salamin, tinitignan po natin yung ating itsura. Pero naiisip po ba ninyo, pagka po kayo nakaharap sa salamin, nakikita po ba ninyo yung ginawa ng Diyos sa buhay ninyo? Diba? So, pwede po natin i-invite yung blessings ng Lord sa pamamagitan ng pagtingin sa salamin. No? I'm blessed, I'm vibrant, I'm the Son of the living God, I'm victorious. Diba? Alam po ninyo, makakatulong po ito sa buhay natin sapagkat sa araw-araw po na buhay natin, mabibigyan po tayo ng kalakasan. Ngayon po, dadako po tayo sa pagbibigay. Naalala po ba ninyo yung kwento sa 1 King chapter 17? Yung si Elisha at yung babaeng balo. So, sa mga nakakaalam po ng storya, doon po ay tagutong dahil po tagtuyot. So, si Elisha po ay nagpunta po ng Sarepta para po i-meet niya yung babae, di ba? Na inuutos ng Panginoon. Ang nakakatuwa po dito, yung babae, meron pong anak. At ang ano po rito, ang kanyang kakainin, huling hapunan. Huling hapunan po yung kanyang kakainin. Dumating po si Elisha at sinabing, bigyan mo ako ng tubig. At kung yung babae ay tumalima, may pinahapon pa si Elisha. Sabi niya, bigyan mo rin ako ng konting makakain. So sumagot yung babae, di ba? Ang sabi ng babae, meron akong konting harina at konting oil, sapat para sa amin ng aming anak para ikain at pagkatapos nun mamatay. Kasi nga po tagutom. Pero ang nakakatuwa po dito, sa kabila po ng alam ng babae, yung kanyang harina at ang kanyang oil ay kakaunti, ibinahagi pa rin po niya doon sa lingkod ng Diyos. Nakakatuwa po, di ba? Dahil kung itong babaeng ito ay hindi niya po ibinigay yung kakaunting harina at yung oil, ano po kaya ang mangyayari doon sa babae? Ha? Mamamatay po sila
sila, di ba? Pero dahil sa pagpapala ng Diyos, yung i-share niya po yung blessings na meron siya doon sa lingkod ng Diyos, hindi po siya nagutom. Hanggang sa matapos po yung tagtuyot, di ba? Nabuhay po sila. So, ano po ang nais itinuturo pagka po tayo nagbibigay? Ano po ang idinidevelop po sa atin pag tayo po ay nagbibigay sa Diyos? Una, trust. Di ba? Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Sabi nga po dun sa Proverbs, trust in the Lord with your heart. Di ba? Ano po ang dinidevelop na nais ng Diyos sa atin? Yung ating pananampalataya. Di ba? Itong babae ito sa kabila po ng kakulungan sa pagkain, pero nananampalataya din siya, di ba? Meron siyang pananampalataya, kaya nga yung binigay niya, nabuhay sila. So dito challenge ko na naman po kayo. Kasi meron pong blessing sa pagbibigay. Kapag ka po tayo ay nagbibigay, naroon po yung blessings, di ba? Ano pong sabi doon sa chapter 9 verse 6? Sa Tagalog po ganito pong pagkakasabi. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. So, iba po yung sukatan ng Panginoon, di ba? Kaya, sa mga oras po nito, nais po kayong i-challenge muli na tayo po ay magbigay. Ang nagbibigay ng marami, tumatanggap ng maraming pagpapala. Amen po ba? Amen. So, tayo pong lahat ay manalangin, yung pagpapalain po tayo ng Diyos sa ating pong pagbibigay. Dakilang Diyos na mapanghiran sa lahat, ikaw po ang source ng lahat ng aming pong tinatangkilik. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po bilang iyong mga anak ay patuloy mong pinagpapala. Salamat po, Panginoon, dahil muli ay ibibigay po namin, Panginoon, sa iyo ang aming pong mga handog. Sana po, Panginoon, ito po ay iyong pagpalain. At dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy po pong basbasan, pagpalain ang mga hanap buhay ng iyong mga anak, ang kanila pong mga negosyo. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala po sa kanila. Lahat po ng ito, Panginoon, ay nais po namin italangin sa tanging pangalan ng aming dakilang Diyos na Jesus. Amen.
Handa na po ba ang lahat? Alright, sige po. Let's raise our Bible right now. And let us come to the Lord in prayer. Sige po, pakitaas po natin yung ating mga Bible at ating pong ipanalangin sa Diyos ang kanyang mensahe sa araw na ito. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, muli po ang mga anak mo ay narito bilang iyong mga disipulo upang mag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong ipagpala sa amin ang iyong mga mensahe sa araw na ito at patuloy na higit sa mapakinggan at matutunan, Panginoon, ay maisabuhay po namin ito. Dahil tunay po, O Diyos, ang iyong mga salita ay buhay sa buhay namin at ang best version ng Bible ay yung buhay po namin. Kaya po, O Diyos, samahan po kami sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. So we're talking about you and your giving. And last week, tinalakay po natin yung joy of giving. At tinignan po natin, first of all, is the biblical foundation of giving. Nakita po natin na ang foundation po ng pagbibigay po natin ay ang pagbibigay po ng Diyos ng kanyang ultimate sacrifice. We can see that God has given us this what we call ultimate sacrifice as an example of generosity. Kung meron mang pinaka-generous, na ika nga pwede natin pamarisan, ito po yung ating Diyos because ang ibinigay po niya ay ang kanyang bugtong na anak. And also nakita po natin, na noong nakaraan na napakahalaga pong matukoy po natin upang tayo po'y magkaroon ng kagalakan sa pagkakaloob. Na makita po natin hindi lang yung foundation, kundi yung tinatawag po nating heart in giving. Ang tanong po, nasaan ba ang puso mo? Kasi ang sabi po ng ating pag-aaral noong nakaraan, kung nasaan ang iyong kayamanan, naandoon din ang iyong puso. So kung ang kayamanan po natin ay ang Diyos, naandoon po sa Diyos ang ating puso. Pero kung itinuturing po natin kayamanan ay ang mga bagay dito sa mundong ito, ang tinuturing po natin kayamanan ay ang pera, which is ito po yung talagang kalabang-kalaban. Kalabang-kalaban, in a sense na kapag inibig po natin ang salapi, ito ho ang maglalayo po sa atin. Kaya ang tanong po natin, nasaan ba ang puso natin? Kasi kung nasaan ang puso natin, doon po natin itinuturing o ibinibigay yung ating kayamanan. Alam po ninyo, madalas po natin pinagbibintangan si Satan po ang may kasalanan. Lagi natin tinuturo, si Satan kasi ganito, si Satan ganyan. Pero alam po ba ninyo na simula na maging Kristiyano tayo, wala na pong kapangyarihan sa atin si Satan? Amen po ba? No, wala na po. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, God's plan for you and for me as part of this kingdom ni Jesus is to become victorious in our Christian life. Ang problema lang po, kaya tayo bumabagsak o maraming mga Kristiyano ang nagpe-fail sa kanilang Christian walk, it's because hindi wholehearted yung kanilang pagbibigay ng kanilang puso sa Panginoon. May mga tao o may mga Kristiyano na ang puso po nila kalahati nasa Diyos, kalahati nasa kayamanan. Kaya po ang sabi ng Biblia, tingnan niyo po, the root of all evil, is the love of money. Sa ibang version sabi po, the love of money is the root of all evil. Pag pinag-aralan niyo pong mabuti, dalawang bagay po ang kumukuha sa atensyon ng tao. Unang-una po ay yung love of money or you love God. Dalawa lang po yun eh. You serve God or you love money. Now, ang question po ito, paano mo mapapatunayan na talagang you love the Lord more than the money? Check po natin yung sarili ho natin. Where do you spend most of your time, treasure, and talent? Kay God ba? Where do you spend most of your time? Kay God ba? O sa money? That's why the question last week na naiwan ay nasaan ba ang puso po natin? Because yung pagbibigay po ay part ng ating pagsamba. At binanggit po natin last week yung widow kung saan nagbigay po siya ng 2 kusing. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yung amount ang tinitignan niya Hindi po. Ang tinitignan po ng Lord ay yung sacrifice behind
doon sa pagkakaloob ng babaeng balong ito. Doon sa Mark chapter 12 verse 41 hanggang 44 na ating binasa last week. Imagine this woman, he sacrificed her last meal na po pwede pong kainin niya o ng kanyang pamilya. She sacrificed everything na meron po siya. Why? Maaari in the eyes of the world, very small yung ibinigay po niya. Pero sa kingdom ng Panginoon, napakalaking treasure ang kanyang isinakripisyo. Yan nga po ang tanong, tayo po ba nakagawa na po ng ganitong act katulad ng sa babaeng ito? Ngayong araw po na ito ay pag-usapan po natin yung blessing of giving. Naunahan na ako ni Brother Rod kanina, kaya tutuloy na lang natin yung blessing of giving. Now, there are two ministries in the Bible which is very, very important. One is the ministry of reconciliation. At dapat po ginagawa po natin ito. No? Hindi po yung ministry of music, ministry of ganito. Wala namang problema dyan. Pero tayo po ang nag-brand. Tayo po ang naglagay ng branding na ministry of social media, ministry of music, ministry of dancing. Pero sa Bible po, walang word for word na mababasa kang ganon. Actually, there are only two ministry na makikita mo natin written in the Bible na unang-una yung binanggit po na ministry of reconciliation na dapat ginagawa po talaga natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ang sabi po rito sa NIV, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So nakita po ninyo, ano raw po ay pinagkaloob sa atin? Ministry of reconciliation. At dapat po hindi natin pinababayaan. Pastor, ano po ba yung ministry of reconciliation? We are reconciling people back to God. Bakit po? Kasi lahat ng tao po ay nawalay sa Panginoon. At ang trabaho po natin as a Christian, we are now an agent of the Lord para po para po ihatid yung mabuting balita sa kanila at sila po ay ipagkasundo sa Panginoon, i-reconcile sa Panginoon. The moment na makilala nila ang Panginoong Jesucristo, pumapasok po yung reconciliation. Pinatatawad sila sa kasalanan. At sila po ay tinatanggap hindi na basta bilang lingkod kundi bilang anak. And then yung pangalawa, kung saan dapat tayo mag-excel, not only in the ministry of reconciliation, but also in the ministry of giving. Doon po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 6 sa New Living Translation, ganito po ang ating mapapakinggan. So we urge Titus to encourage your giving in the first place, to return to you and encourage you to finish the ministry of giving. So there you go mga kapatid. First ministry ng church is the ministry of reconciliation. At hindi dapat nahihinto ito. Dapat tuloy-tuloy po ito. But there is also the ministry of giving. Na ang sabi po rito, to return to you, encourage you to finish the ministry of giving. Sa ibang salin po, ang ginamit po ay mag-excel tayo pagdating po sa ministry of giving. Ano po? Ang pangako po ng Diyos ay napakaganda. First of all, meron pong pangako ang Diyos na tinatawag nating provision. God promises of what we call provision according to Malachi chapter 3 verse 10. Kung titignan po natin, maliwanag po yung sinabi ng Panginoon dyan. You open your Bible in Malachi chapter 3 verse 10 at makikita po natin dyan, sabi po ng Bible ay ganito, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Ano po sabi niya? Subukin niyo ako sa bagay na ito. Magbasa ko kayo ng Bible. This is the only place na makikita niyo na ang sabi ng Lord, test me in this. Wala kayong makikita sa ibang, verses ng Bible na sinabi ng Diyos, test me in this. Actually, sinabi pa nga ng Lord, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Nung sinagot niya si Satan, nung tinetempt siya, doon sa Matthew chapter 4. Pero dito, nagpapasubok ang Diyos.
pagdating po sa pagkakaloob, you know why? Palagay niyo bakit po? Kasi ang tao po nasusubok pagdating sa pera. At ang sabi ng Diyos, gusto mo rin ako subukan? Subukan mo ako pagdating sa pagbibigay. Sino po dito yung walang-wala? Sino po naman yung meron? Sino po hindi naintindihan yung tanong ko? Sino po yung walang-wala? Alam niyo, pag walang-wala kayo, ang sikreto, humingi. Amen? At pag nagkaroon ka, ang sikreto ay ano? Magbigay. Ito ang problema sa atin. Marami po sa atin, walang-wala na, hindi pa nahingi. At kapag may dumating, nalilimutan, magbigay. Ang sekreto sa pagkakaroon ay nasa pagbibigay. Because ang sabi ng Lord, test me in this. Subukin mo ako sa bagay na to. Ang blessing po rito, ang Diyos nagpapasubok pagdating sa pagbibigay. Imagine po ninyo, in all places of the Bible, wala kang mababasa na test me in this. Maliban dito sa Malakay chapter 3 verse 10. Meaning sinasabi ng Lord, binibigyan kita ng garantiya na pag sinubok mo ako sa bagay na ito, makikita mo. Sabi mo nga sa katabi mo, makikita mo. Yes! Amen! And sabi po rito, tingnan nyo ha, tingnan nyo, sabi ng Lord, ang ganda mo eh. And see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much. So much. Grabe po ang term na ginamit niya. Sabi nito, pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Isipin mo, sabi niya, yung ibubuhos na blessing ng Diyos sa iyo, walang sapat na kalalagyan. Bakit? Because ang sabi po doon, so much. Ang tanong po, sino po rito ang merong blessing na masasabing so much bukod sa akin? Parang nag-aalala kayo. Alam niyo, minsan ang interpretation po kasi natin ng so much blessing, laging nasa financial eh. Hindi po natin minsan nakikita ang isang blessing ng Lord yung hindi ka pinagkukulang. Na pagdating ng oras ng pangangailangan mo, may darating sa'yo. Na may mga pagkakataong hindi mo nga inisip, okay? Wala nga sa hinuha o imagination mo. Pag sinabing hinuha is imagination. Wala nga sa imagination mo, and yan binigay sa'yo ng Diyos. Blessing po yun. At yung mga blessing na meron ka ngayon, bunga yan ang pagbibigay mo nung nakaraan. At kung ano ang magiging blessing mo bukas, depende yan sa itinatanim mo o pagtitiwala mo sa panahon ngayon. And the Lord is telling us, test me in this. Subukin mo ako sa bagay na to. Try me. Subukin mo ako. Si Lord po nagpapasubok eh. Di ba kung minsan, pagka po tayo po ay talagang sigurado, di ba sinasabi po natin na huwag mo ako subukan? Alam mo kung bakit? Kasi pag sinubukan ka, talagang makikita nila kung ano ang meron ka. Tayo po nagsasabi, huwag mo ako subukan, pero si Lord nagsasabi, subukan mo ako pagdating sa bagay na ito. Bakit? Kasi meron pong nakalaan na pangako ang Diyos. Ano yung pangako niya? A promise of provision. Pag sinabing provision, mga kapatid, pagpapala na walang sukat kalalagyan, at pagpapala na mayroon pong vision. Provision. Ang purpose ng Diyos kung bakit kanya pagpapalain para ma-accomplish yung vision. Yung vision ng church, yung vision ng Diyos para sa buhay mo. Tanong po, meron bang pangarap ang Diyos sa buhay mo? Meron. Ikaw may pangarap ka ba? Dapat yung pangarap ng Diyos, pangarap mo. Bakit po? Para pag dumating yung blessing sa iyo, gagamitin mo yan para doon sa pangarap ng Diyos. Ang problema po ito, marami tayong pangarap, pero madalas hindi kasama ang Diyos. Kaya pag nagkaroon tayo, hindi kasama ang Lord sa mga blessings na dumarating sa atin. Na kung iisipin po natin, teka muna, bakit hindi kasama ang Diyos? Eh siya nga mismo ang nagsabi sa atin. I-set aside natin yan kasi Kanya yan. Mga kapatid, ang tithes po, wala pa kayong binibigay. Wala pa akong binibigay. Because ang tithes po ay Kanya. Bakit Kanya? Because ang sabi ng Bible, mananakawan ba ng tao ang Diyos? Hindi. Pero anong sabi
sabi po ng Panginoon, pero ninanakawan niyo ako. Tanong, kailan po nasasabing nakaw? Kapag kinuha mo ang isang bagay na hindi sa'yo. And therefore, kapag ang tithes po, no, nakasa isip po natin at ayon sa Biblia na ito ay sa Diyos at kinuha natin, nananakaw po natin yung para sa Diyos. Therefore, kung yun ay para sa Diyos, hindi pa tayo nakapagbigay. Ito malinaw sa mga anak ko po ito. Kasi every now and then, mga bata pa po sila hanggang kalakihan po nila, lagi namin tinuturo sa kanila, anak, ang tithes hindi atin, ang tithes kay Lord. Ang offering, doon ka pa lang nagbibigay. Yung offering. Doon pa lang. Pero yung tithes, sinusoli mo lang kay Lord yung kanya. At ang sabi ng Lord, subukin niyo ako sa bagay na ito. Ang first blessing, mga kapatid, God will open the floodgates of heaven para ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Alam niyo po ba yung floodgates? Kung saan galing yung concept na yan? Kung may bukid po kayo, no? Meron po tinatawag po na dam. Yung dam, ipunan po ng tubig. Okay? Pagka po yung tubig ay naiipon doon, patungo po yan, may prinsa, papunta ho yan doon sa, yung kanal, papunta ho yan doon sa bukid. Pag binuksan po yung floodgates po noon, sus, grabe po ragasa po noon, tuloy-tuloy. Sino po rito ang gusto ng rumaragas ang pagpapala? Praise God. Ang hindi magtaas, kawawa ka. Taas ang kamay. Praise God. Amen. Pagpapakan natin ang Lord. May condition si Lord. He will open the floodgates of heaven in one condition. You need to trust Him. Why? Because sabi niya, trust me in this way. Or test me in this way. Sabi niya, open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough there will not be room enough to store your blessings. Alam niyo, ang tithes is for our protection. Bakit tayo nagta-tithes? Tithes is for your protection. Hindi niyo po ba alam yan? Tignan niyo po yung verse 11 ng Malakay. Maliwanag po dyan. Malakay chapter 3, verse 11. Tithes is for your protection. Because ang sabi po dyan, I will prevent pest from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Sa Tagalog, ang sabi po niya, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumungan ng sagana ang inyong mga ubasan. When you are giving your tithes, meron pong protection. Kaya kung kayo po may mga negosyo, may mga trabaho kayo, gusto niyo po ng protection, huwag na ho kayo tumawag ng goons. Hindi ho protection na ng goons yan. Alam niyo po ang tunay na protection? Yung tithes ng business mo, tithes ng sweldo mo, o tithes ng iyong pinagkakakitaan, ibigay mo. Huwag mo na nakawin. Because ang first blessing po niyan, sabi ng Lord, test me because there will be enough or sobra pa, so much. And second, sabi niya, hindi ko hahayaang salantain ng mga balang ang inyong pananim. Meaning, sa panahon natin, hindi hahayaan ng Diyos na magkaproblema ang iyong negosyo, magkaproblema ang iyong pinagtatrabahuhan, hindi magsasara ang company because merong isang lingkod ng Diyos na tapat na nagbibigay sa Diyos. Now, try to evaluate. May problema ba sa business? May problema ba sa pinagtatrabahuhan? Tanungin mo sarili mo, magnanakaw ba ako? Tanungin mo sarili mo ngayon. Nagnanakaw ba ako? Nagnanakaw ba ako sa Diyos? Ninanakaw ko ba yun? Kapatid, the Lord is telling us, may pagkakataon po tayo para tumanggap ng mga blessings, so much blessing. We just need to be honest kay God. Kailangan lang po natin maging tapat sa Lord. Kung ang tithes is for our protection, sabi po hindi hahayaan ng Diyos
na salantain, no? Ng mga balak ng iyong mga pananim. Sa panahon natin, hindi hayaan ng Diyos magka-problema. Kung ano man ang magiging problema, hindi hayaan ng Diyos na bumagsak. Ngayon, ano naman po, Pastor, ang offering? Offering is for harvest. Kung ang tithes ay for protection, offering is for your harvest. Sa pagkakaloob, doon pa lang tayo nakakapagbigay. At sa ating ibinibigay, ang tawag dyan, nagtatanim tayo. Ulitin ko po, ang tithes, hindi atin. Sorry natin kay Lord. Ang offering, yung tithes is for our protection. But the moment na naglabas ka na ng offering, that is for your harvest. Ang intention ng offering ay para sa aanihin. Sabi po doon sa 2 Corinthians, buksan po natin doon. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ganito po ang sabi ng Biblia. Sa New Living Translation. For God is the one who provides seed for the farmer. Sino na po ang nagpo-provide ng seed? Ang Lord. Sabi po rito, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources, then produce a great harvest of generosity in you. Ang sabi po dito ng banal na kasulatan, nagpo-provide ang Diyos ng ano daw po? Seed. Ano daw po ang gagawin natin sa seed? Tatanim. And pag nagtatanim po tayo, sabi ng banal na kasulatan, He will provide increase in your resources, then produce a great harvest of generosity in you. Kaya nga, Kristiyano, mas pinagpapala, dapat mas nagbibigay. Amen po ba? Now, we're not talking only of giving inside the chapel, but you know, the good thing na ginagawa natin, the giving that we're doing, even outside the chapel. Like if you are giving to someone na in need, nagtatanim ka. Meron kang tinulungan, meron kang sinendan through GCash, nagtatanim ka. Kaya kung gaano raw po karami yung tinatanim natin, binasa ni Brother Rod, po, sabi po ay ganon din karami ang ating aanihin. Ang nagtatanim ng kakaunti, aani ng kakaunti. Sino po rito yung gusto, aani ng marami, tatanim ng konti? Gusto niyo po yun? Ayaw niyo ng gano'n, pero minsan gano'n ang ginagawa natin. Tatanim tayo ng konti sa kapwa natin, magtatanim tayo ng konti sa simbahan ng Lord, tapos aani tayo, Lord, sana po marami po akong blessings na matanggap. Paano ka tatanggap ng maraming blessings kung hindi ka nagtatanim ng sagana? Ang principle po ng Bible, pagdating sa offering, we're talking of harvest, is mas marami kang tinatanim, of course, mas marami pong aanihin. But the lesser, mas lesser ang iyong aanihin. So again, tithes is for your protection. And offering is for your harvest. Sino po dito ang gusto ng protection? Praise the Lord. Sino po dito naman ang gusto ng great harvest? Praise God. Kaya mas bine-bless ka, mas magbigay ka. Ang isang napansin ko, attitude po ng mga tao, minsan, mas lumaki yung increase, mas lumiit yung bigay. Napansin niyo po yun? Nung walang-wala ka, halos ibuhos mo na lahat. Walang-wala na ako eh. Bigay ko na nga lahat. Aba, nung magkaroon ka, anong pagkakaiba noon? Yung meron ka na ibinigay mong lahat, at yung walang-wala ka, and yet binigay mong lahat. Wala ang pagkakaiba yun eh. Bakit? Because of the attitude of the heart. Pag tama ang heart mo sa pagbibigay, marami o kukonti ang meron ka, babalik ng Diyos dahil tama ang puso mo. Merong ilang mga illustrations tayo na maaalala. Do you know William Colgate? Si William Colgate po, siya po ang may-ari ng Close-Up. Hindi po. Siya ang may-ari ng ano po? Colgate. Alam po ba ninyo na
Itong si William Colgate ay nagsimula ng kanyang pagkakaloob. Nagsimula po siya ng tithes because he's a Christian. At naniniwala siya sa principle ng Bible. No, magsimula po siya ng business, nagsimula po siya magbigay ng tithes. Sumunod, nung lumalaki yung business, hindi na po tithes ang binigay niya. 20s na. Noong lumaki pa po yung business niya, hindi na po 20s binibigay niya, 50s na. Yung ika-50 bahagi, meaning half nung kinikita niya. Dumating yung time, lumaki yung business, baliktad na po. Hindi na po yung tithes ang binibigay niya. Kanya na po yung tithes, kay Lord na po yung 90. Tignan niyo naman po ngayon, inabot pa po natin ang Colgate habang ang ibang company nagsara na. Pero yung taong nagtapat sa Diyos, hanggang ngayon, inabot pa natin, pinakikinabangan pa yung product niya. Patay na yung tao, pero buhay pa yung negosyo. Bakit po? Because the Lord protects and bless those people who are faithful and really test the Lord in this way. Kaya alam nyo, kung hindi nyo pa po nasusubukan, subukan nyo. Try nyo po. Minsan po magbigay kayo yung ubos ang wallet. Ubos ang laman ng wallet. Try nyo. Tingnan nyo katabi nyo, mukha bang gusto sumubok? Parang sabi nyo. Parang kayo nyo. Basta parang ano yata yan ha. Parang mahirap yan ha. Alam niyo po si Lord, hindi ko alam pero sigurado ako marami na nakaranas sa inyo na ang dami po niyang surprise blessing sa buhay po ninyo. Na meron kayong haharaping pagsubok, pero bago pa po dumating yung pagsubok na yan, inihanda na ng Diyos yung mga taong tutulong sa inyo, yung mga gagamitin nyo, yung mga perang kakailanganin nyo. Alam mo kung bakit? Bunga yan ng pagtitiwala mo sa Diyos. Bunga yan ang pagkakaloob mo sa Kanya sa kabila ng walang-wala. Awan, sige, palapakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Kaya gusto ko po kayong encourage mga kapatid. Ano po? Always keep in mind that tithes is for your protection and offering is for your harvest. If you want protection, be faithful to your tithes. Tithing, be a tither. Okay? Huwag yung tithe ha? Tithe. Hindi binibless ni Lord yung tithe. Alam niyo yan? Sobrang tithe. Hindi mapakawalan. Hindi mabibless yan. Tithes. Okay? And if you want harvest, a great harvest, offering, yun ang secret. Now, another blessing ng giving, is you will be considered more blessed. More blessed. Sabi po ng Acts chapter, open your Bible in the book of Acts, mga kapatid. At chapter 20, verse 35. Ano po ang sabi dito? Sabi po ay ganito. Part of this, kunin ko lang po yung pinakahuli, yung pinaka-last part nitong verse na to. Ang sabi po ay, it is more blessed to give than to receive. Bakit you are more blessed kapag ikaw ay nagbibigay? Kasi ibig pong sabihin noon, ikaw yung nasa magandang kalagayan. Ewan mo ba? Parang ganito yan. Mas mabuti na yung dumadalaw ka sa ospital kaysa ikaw yung dadalawin. Amen? Sino po rito ang gusto dadalawin siya? Tapos tatampo kayo pag hindi kayo dinadalaw ni Pastor. Pastor naman, di na ako dinadalaw. Ibahin po natin yung trend. Let's go to the next level. Dapat tayo na ang nagdadalaw. Amen po ba? Amen? Kasi more blessed yung ikaw ang nagdadalaw kaysa ikaw yung dinadalaw. More blessed, sino po? Yung walang sakit as compared doon sa may sakit. Sino po rito ang gusto yung may sakit siya para lagi na lang siya dadalawin, bibigyan, taas ang kamay? Wala, di po ba? Sino po rito, yung gusto, siya po yung padadaluyan ng Diyos ng blessing para po sa mga may sakit? Praise the Lord. Napakabait na anak ng Diyos. Palapakan nga natin ang Lord sa bagay na yun. Ang simple, di ba? Ang simple na sinabi ng Lord, you are considered
more blessed. No? If you give, as compared doon sa ikaw yung nagre-receive. Bakit ka naman? Kasi ibig sabihin, yung antas ng buhay mo ay higit na nakakaangat as compared doon sa isa na tumatanggap. Kaya po mga kapatid, huwag masanay ng tanggap. Ibahin na natin ang trend. Let's go to the next level. Tayo naman yung bigay ng bigay. Amen? Praise God. Dapat pagdating kay Lord, tayo po yung channel of blessing. Now, alam niyo po, and I would like to close my message here. Meron pong 3 uri ng nagkakaloob. 3 uri ng giver. Now, let me give you my practical illustration. Mayroon po akong dala rito yung, napakiabot nga yung bag na yun, yung black. Meron po ditong ahas eh. No, biro lang. Okay. Ito pong dala ko ay illustration ng mga Kristiyano. Yan. Tapos, ito. Laro kami pantakal ng bigas. Tapos, ito. Okay. Sige. Okay, ngayon, hingi po ako ng tulong. May mga pinagdadala ni pastor na yan. Okay. Kakain mo tayo. Hindi po. Sige. Hingi ko ng tulong yung anak ko maganda. Si Kit. Ay, si Kit. Si ano ba naman itong nasabi ko? Pogi pala. Si Roxanne, bunso. Yan. Anak ko maganda. May kalapit ka. Yan. Yan. Okay. Meron pong ikaw muna anak. Halika please. Yan. Marami po nagsasabi na kami raw po ay hindi magkamukha. Totoo lang. Okay? Okay. So, anak, I have here, ito anak nangihingi. Ito anak yung sponge. Magbabasaho kami dito sa harapan. Hindi ka dito na. Tapat mo rin. Yan yung sponge. Anak, pahingi ako. Yun. Grabe, may sabong pa ho yan. Malinis. Thank you na. Ano napansin nyo? Di ba bago siya nagbigay, kailangan bigayin? Di ba maraming Kristiyanong ganun? Kailangan mo muna maglumuha, magmakaawa. Please naman. Kasi po ganito eh. Explain mo lahat, di ba? And then, kapag naawa na, di ba? Pag naawa na sa'yo, okay? Okay? Awang-awa na. Dalan-dala na. No? Saka pa lang magbibigay. Yan, kailangan mo pigain. Kasi kung hindi mo pipigain, hindi magbibigay. Tanong po, kayo po ba yung isa kailangan pigain pa? Kailangan pa ho namin pigain para kakaawa naman si pastor. Bigyan na nga natin. Kakaawa yung church. Ganun po ba tayo? Tayo po ba yung Kristiyanong sponge na kailangan mo nang pigain para magbigay? Dapat hindi. O, evaluate niyo po sarili niyo. Ano sa palagay niyo po? Kayo po ba yung pinipiga? Hindi naman, ano? Yung kailangan mo ang pilitin para lang magbigay. Kitang-kita naman na yung pangangailangan, pero kailangan mo talagang convincein. Dahil kung hindi convince, hindi siya magbibigay. Okay? Ito naman po yung pangalawa. Okay? Tawagin ko po si Rose. Yan. Okay. Yan. Yan. Ito naman, baka mo. Okay. Kaini. Kaya mo dyan. Ano, kasya ba? Tatapon? Kuha nga yan ang isa. Yan.
Sige. Kagay. Kasya ba? Malalagyan, no? Walang kamintis-mintis na lagyan. Okay. Thank you, na. By the way, anak ko po yung kambal. Hindi niya alam. Meron mga Kristiyano na parang namimili ng bibigyan. Dito sa isa, hindi siya kasya. Ay, mukha namang meron niya si Brother Amante. Huwag na natin bigyan yan. Love you, Pastor. Mukha namang mayaman yung bibigyan mo pa ba yan? Okay, araw-araw saan naman yan. Bigyan niyo. Bigyan mo ba? Eh, sino na lang? Yan, si Pastor Ray, walang-wala. Yan, bigyan mo yan. Ganun ba yun? Ha? Tayo po ba yung klase ng Kristiyano na namimili ng bibigyan? Kapag nakita natin close natin, malapit sa puso natin, ay, malapit yan sa akin, bibigyan ko yan. Ay, nagbibigay yan sa akin, naaalala ko niya pag birthday. Bibigyan ko yan. Ay, si ano? Hindi naman niya nakakaalala sa akin. Hindi ka ako binati niyan eh. Kaya bibigyan. Ganun po ba tayo? Ha? Ganun po ba tayo? Tanong ko kayo po ba yung sponge? O kayo ba yung fan? Namimili ng bibigyan. Bibigyan nyo lang yung close sa inyo. Bibigyan nyo lang yung friend nyo. Pero pag di yung kilala, ay, naku. May iling lang, may ganyan pa. Ganun po ba tayo? I hope hindi. I hope hindi. Hindi tayo namimili. Kaya kahit sino pong kumatok sa bahay po natin, pag alam po natin nanghingi ng tulong, ay atin pong tutulungan. Amen, Nanay Estrella. Ito si Nanay Estrella, hindi ito ibudo eh. Lahat to, talagang, sige na, anong kailangan? Di ba? I mean, ang sarap ng ganun. Amen po ba? Alam niyo, find joy in giving. Hanapan niyo ang kaligayahan sa pagbibigay. Ang mga taong mapagbigay, sila ang mga taong maligaya. Pero yung mga taong sponge, hindi yun masaya. Higop lang ng higop. Tapos pag nahigop ng lahat, kailangan mong bigayin para magbigay. Eh paano kung matigas? Buti itong sponge, malambot. Eh paano kung matigas? Di ba yung sponge matigas? Grabe. Merong iba naman po, parang funnel. Namimili. Hindi tayo ganun. Eh ano tayo, Pastor? Umulan po kanina, di po ba? Nabasa ang kalupaan, pati mga kasementuhan. Bakit? Dahil sinahod ng bubong ang blessing. Pagkatapos po, pumunta sa alulod, at ang alulod po ay dinistribute lahat ng nasahod ng bubong. Tayo po ay alulod ng biyaya ng Diyos. Amen? Wala tayong pipiliin pagdating sa pagbibigay. Sino man yan. Ano man ang kalagayan sa buhay niyan. Sila man ay sa tingin natin meron o wala. Sila man sa tingin natin kakilala o hindi, kapatiran o hindi, gagawin po natin ang sila ay bigyan. Maging sa loob ng iglesia, hindi po tayo kinakailangan pigain para lang magbigay. Hindi tayo kinakailangan mamili, kundi tayo po ay tila alulod ng Panginoon na once na dumating ang blessing, tayo ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. May I close this message through a prayer? Tayo po ay upo and tayo po ay manalangin. Sige po, okay lang po na nakaupo tayo. Let us pray. Heavenly Father, marami po kaming realization sa topic na ito, Lord. Una-una na po, Panginoon, ay na-realize namin, Lord, na Ikaw ang foundation ng mga pagkakaloob na ginagawa namin. Because You showed us, O Lord, Your generosity, the ultimate generosity, by giving Your only begotten Son. And You're challenging us, O Lord, na kung kaya mong ibigay yung bugtong mong anak, Panginoon, ano pa ba ang hindi namin kayang tanggapin mula sa iyo? Ano pa ba ang hindi mo kayang ipagkaloob? Also, Lord, we learn na napakahalaga ng pagbibigay namin, Lord, ay naroon ang aming puso, Panginoon.
Because kung nasaan ang puso namin, yun ay tinuturing namin kayamanan. Lord, turuan mo kami na maging ikaw lang, Panginoon, ang tanging yaman sa aming buhay para ang puso namin ay lagi lamang nasa inyo, Panginoon. And also, Father God, salamat because you reminded us this morning, Lord, na sa aming pagtitiwala, pagdating sa pagkakaloob, O God, meron pong blessing. Lord, meron ko na pong inihanda na pagpapala sa mga magtitiwala sa iyo, Panginoon. That when we gave our tithes, O Lord, it means protection. And when we gave our offering, O Lord, it means harvest. Salamat po, O Lord, because itong mong ministry of giving ay pinagkaloob mo sa iyong mga anak at dapat namin itong ipagpatuloy. Turuan mo kami, Lord, na sa lahat ng oras magtiwala sa inyo. Lalo na po sa panahong walang-wala kami. Lagi naming maisip, Panginoon, na kami po ay alulod. Kami, Panginoon, ay channels of your blessing na wala kaming pipiliin, Panginoong tao. At di kami kinakailangan bigayin bago pa kami magkaloob. Dahil kami ay merong tamang puso na anytime na kinailangan mo, Lord, Panginoon, anytime na kailangan sa gawain mo, anytime na kailangan ng aming kapwa, andyan kami sa abot ng aming makakaya, ayon sa iyong masaganang biyaya. Kami po ay mag-aabot ng tulong, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mong ito. Pinupuri ka ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord! When I say praise the Lord, you say hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah!
po ay isang pagpala na araw po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa umadang ito. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang araw, Panginoon, na inyong pinagkaloob para kami magsama-sama, na kami, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at magsamba sa inyo, Panginoon. Dahil tuloy nga po, Panginoon, na kayo ay karapat-dapat namin purihin, pasalamatan at sambahin sa inyo po, Panginoon, kadakilaan ng pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy na inyong presensya ay amin po, Panginoon, nararanasan sa bawat buhay ng bawat isa. Sa oras po ito, Panginoon, kami po, Panginoon, ay walang hanggan ang pagpapasalamat. Dahil muli, kami, Panginoon, ay naturuan niyong muli ng inyong aral at turo sa pamamagitan, Panginoon, ng pagbibigay. Na ang pagbibigay po, Panginoon, ay bahagi ng aming pagsamba. Na naman po, Panginoon, itulungan niyo kami na ang bagay na pagbibigay, Panginoon, ay maghari sa aming buhay. Na kayo po, Panginoon, ay isang nauna na nagbigay sa amin. Naway hindi po, Panginoon, kami maging katulad, Panginoon, ang bibigay pa lang upang kami po ay magbigay. At kami po, Panginoon, ay maging daluyan ang inyong pagpapala sa anumang pagkakataon. At kami ay hindi namimili upang kami po, Panginoon, ay maging daluyan ang inyong biyaya na sa aming mga natatanggap. At ganoon din po, Panginoon, ang pag-iika po ay isang protection, Panginoon, sa lahat ng aming ikabubuhay. At ganoon din, Panginoon, ang aming pagkakaloob, ang aming pagbibigay, ito po ay isang kaulugan ng kasaganaan ng aming pong natatanggap ng mga biyaya mula sa inyo. Kaya, Ama, sa oras pong ito, muli po, Panginoon, kayo aming itinatara sa aming mga buhay. At kalakit din po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, bilang kayo yung Diyos na nagpapagaling. Marami po, Panginoon, kami kapatiran na may mga karamdaman. Sa kanilang mga tahanan, naroon po, Panginoon, sila. Samahan niyo po, Panginoon, sila at pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Tunay nga po, O Diyos, na walang imposible, Panginoon, sa inyo. At ang lahat po, Panginoon, na nararanasan namin, nararanasan nila, Panginoon, ito po, Panginoon, ay hindi lingid sa inyong kalaman. Kaya, Ama, kami po sama-sama ngayon na dumadalangin at sumasamo sa inyo, Panginoon. Pagalingin niyo po ang aming mga kapatiran, ang lahat ng may karamdaman. At nawa po, Panginoon, patuloy na kami ay maging daluyan ng pagpapala sa amin po, Panginoon, kinalulugaran. Na kami ay makapagbahagi ng inyong mga salita. At ang mga kaluluwa, Panginoon, na hindi po, Panginoon, lubusan na kumikilala sa inyo at nagbabalik loob, ay amin po, Panginoon, mapaglingkuran na sila, Panginoon, ay akayin at patuloy na ituro sa daan, Panginoon, na katuro sa inyo. Ama, muli po ay maraming salamat at ang amin po buong isang linggo ng aming pagtitibaka at ang amin po, Panginoon, katatagan sa amin po, Panginoon, paglaban. Samahan niyo po, Panginoon, kami. At nawa, Panginoon, patuloy na kayo ay sa namin papaghariin at pagtiwalaan sa aming buhay. Salamat po, Ama, na walang hanggan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkakit po natin ang aming mga kamay. Pagkakit po natin yung pagpapala. Ang masagayang biyaya ng Diyos at ang walang hanggang kapayapaan, ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo ng Panginoon natin, at ang kapangyarihan nagmumula sa kataas-taasang Diyos Ama ang sumaating lahat nawa mula ngayon at pagpakailanman. Amen.